Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo. Ngunyan na aldaw mga tugang, biyernes na naman po, pecha 25, July 25 na po sa kasalukuyang buwan ng Hulyo. Samahan niyo po ako sa pagtalakay ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan, mga dapat tutugan sa araw na ito, sa lalo na po sa sama na ang lagay ng panahon. Samahan niyo po ako para sa pagtalakay ng isang makabuluhan na issue na naman sa araw na ito. Dito lamang po sa Issue Ora Mismo. At kasama ang inyong likod, si Rosauro Amistoso. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At mapapanood din tayo sa YouTube channel. Magandang umaga po. Magandang umaga din sa lahat ng nakatutok sa ating istasyon. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Torre, Baste, todo ensayo na sa boxing match. Emong lumakas signal number 4 itinaas. Hatol sa hiling na paglaya ni Duterte. Casino CEO handang mag-host ng Torre versus Baste match. $2 billion investment pasalubong ni Marcos mula USA. Narito na ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Puspusa na ang pag-iensayo ni PNP Chief General Nicolas Torre III at Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang paghahanda sa napipintong charity boxing match ng dalawa. Sa mismong gym ng Camp Crame, nag-ensayo si Torre kung saan nag-practice ng shadow boxing, double end bag, footwork drill, push-ups at sit-ups. Naispatan naman si Duterte na nag-iensayo na para sa bakbakan nitong Miyerkules ng gabi. Aminado si Torre, 55 anyos na hindi siya boksingero, subalit kailangan pa rin niyang paghandaan ang laban upang hindi maging kahiya-hiya. Aniya, tulad ng isang pulis, sinisiguro niyang lagi siyang handa sa anumang hamon. Sinabi ni Torre na isa itong charity boxing match na ang kikitain ay itutulong sa mga biktima ng kalamidad. Kinasahan ni Torre ang hamon na suntukan ni Duterte kung saan sinabi ng opisyal na handa siya sa laban sa loob ng 12 rounds. Kinumpirma rin ni Torre na imbes na sa Smart Arena Coliseum ay sa Rizal Memorial Coliseum na lamang gagawin ang laban sa Linggo. Binigyang diin ng PNP Chief na wala na itong atrasan at alas 9 ng umaga pa lamang ay nasa Rizal na siya, lalo pat marami ng sponsor ang nagparating ng kanilang suporta. Dagdag pa ni Torre, desisyon na ni Duterte kung pupunta sa Rizal Memorial Coliseum sa Linggo. Mas matanda ng 5 taon si Torre kay Baste na may kalakihan ang katawan. Isang video ang lumabas na nagpapakita ng pag-iensayo si Duterte, subalit hindi malinaw kung pagkatapos ito ng kanyang paghahamon kay Torre. Sa isang vlog ni Duterte sa YouTube, sinabi nito na matapang lang si Torre dahil nasa posisyon ito sabay hamon ng suntukan sa PNP chief na kinasahan ng huli.
Naglabas naman ng kondisyon si Baste bago isagawa ang boxing match. Kung gusto mo talaga ng suntukan, bakit kailangan pa ng charity? Pakiusapan mo yang amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hero police drug test, ayon kay Baste. Agad namang inula ng batiko si Baste matapos maglatag ng kondisyon at tinawag na duwag ng mga netizen. Sa iba pang mabalitang nasyonal, Emong lumakas, signal number 4 itinaas. Sa detalye, isinailalim na sa signal number 4 ang tatlong lalawigan sa Luzon matapos na lumakas pa itong Huwebes ang bagyong Emong. Ayon sa Pag-asa, taglay ni Emong ang lakas ng hangin na 120 km per hour at bugso na 150 km per hour. Si Emong ay naasahang maglalandfall sa La Union, Ilocos Sur o Ilocos Norte ngayong Biyernes. Nakataas ang signal number 4 sa timog kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, hilagang kanluran ng La Union at hilagang kanluran ng Pangasinan. Signal number 3 sa kabuuan ng Ilocos Sur, kabuuan ng La Union, hilaga at kanlurang bahagi ng Pangasinan, katimugang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi ng Mountain Province at kanlurang bahagi ng Benguet. Signal number 2 sa Ilocos Norte, kabuuan ng Pangasinan, kabuuan ng Abra, Apayao, Kalinga, kabuuan ng Mountain Province, Ifugao, kabuuan ng Benguet, Babuyan Island, hilaga at kanlurang bahagi ng mainland Cagayan, kanlurang bahagi ng Nueva Vizcaya at bahagi ng Zambales. Samantala, napanatili ng bagyong Dante ang lakas bago ang inaasahang paglisan nito sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Hatol sa hiling ni Duterte na paglaya, sinuspinde ng ICC. Pinagbigyan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban ang paglalabas ng desisyon para sa kanyang apila na pansamantalang paglaya. Sa 5 pahinang desisyon na inilabas noong Miyerkules ng gabi, oras sa Maynila, pumabor ang mayorya ng mga judges sa kahilingan ng depensa na suspindihin ang pagdidesisyon sa interim release ni Duterte. Nauna rito, hiniling ng defense team na sa ICC Pre-Trial Chamber na ipagpaliban muna ang desisyon sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo until such time as the defense has assembled all information necessary. Napaulat na hindi sumang-ayon sa desisyon si Judge Maria del Socorro Flores Leira sa ruling na napagkasunduan ni na Presiding Judge Julia Antoanella Motok at Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzu. Nauna rito, hiniling ng prosekusyon sa chamber na huwag pagbiyan ang kahilingan ng mga abogado ni Duterte. Casino CEO handa mag-host ng Torre at Baste Boxing Charity. Sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson nitong Huwebes na handang magbigay ng lugar ang executive ng isang resort casino hotel para sa umano'y charity boxing match sa pagitan ni PNP Chief General Nicolas Torre III at Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Sa post sa X dating Twitter, sinabi ni Lacson na isang mapagkakatiwalaang source ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa pag-aalok ng venue sakaling matuloy ang laban. Samantala, ibibili ni Lacson ng tickets ang isang buwan niyang pensyon bilang retired 4-star general kung matutuloy ang suntukan ni Torre at Baste Duterte at makikinabang ang mga biktima ng baha.
Sinabi ni Lacson, dating hepe ng PNP, na bagamat masasabing hindi appropriate na pinatulan ni Torre ang hamon ni Vice Mayor Duterte, pero personal na desisyon niya ito matapos na siya ay hamunin at instrutuhin ng vice-alkalde sa harap ng publiko. Para kay Lacson, tama o mali, dapat na igalang ang pasya ni Torre na tanggapin ang hamon na boxing match ni Vice Mayor Duterte. At sa pinakahuling balitang national, $2 billion investment pasalubong ni Marcos sa US trip. At sa detalye, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tagumpay ng kanyang misyon matapos ang 3 araw na pagkikipagpulong kay US President Donald Trump sa Washington, D.C. Sa arrival message ng Pangulong, masayang ibinalita nito na nakakuha siya ng $2 billion na investment pledges mula sa malalaking business leaders sa Amerika na may potensyal na magbigay ng libu-libong hanap buhay sa mga Pilipino. Nasentro sa kanyang pakikipagpulong sa mga malalaking negosyante sa Amerika ang oportunidad sa pagtatag ng seguridad sa ekonomiya at katatagan. Kabilang aniya sa mga top executives na nakausap ng presidente ay mula sa nangungunang kumpanya sa global investment, healthcare, infrastruktura at semiconductors. Bukod pa ito sa pangako ng US government na dagdag na $15 million para sa private sector development sa ilalim ng Luzon Economic Corridor Initiative at dagdag pang $48 million sa foreign assisted projects. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo ang iyong likod makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. In need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV. Okay, nagustagos na kita sa tuyang programa. Di lamang po sa issue ora mismo, mga tugang. And sabi ta nga ni po nakalaog na po sa par ang bagyong Emong na kung saan sa as of now igwa kita ning may signal number 3 hanggang signal number 4 na po ang Pilipinas. Kaya permi lamang po kita mag-ingat asin maghanda sa mga sa tuyang mga pagrugaring, and syempre yaon na ang pagprepara ta sa mga important na mga sabi nga ni mga important needs kung araw kayo na may nag-aabot na kalamidad. Pasiguro ta syempre ang mga dapat iprepara ta, flashlight, tapos mga personal things, mga personal belongings na dapat nato na bitbiton, lalo na po kung maduman kita sa evacuation center.
Ito lang ha. Yan. Sasabi ko ano, sa pag sa usapin naman kan pag-evacuate, dahil na po kita dahil na kita makisuhay or makisutilan. Sabi nga ni, masabi kita dahil mabayaan sa balay, ang mga gamit. So pag-arog ka yan, ang nagiging rason niya to, dapat dahil kita mag-isip sa bagay na yan. Kasi nga ni mga tugang, ang numero uno na isipon ta is ang buhay niya to. Sabi nga ni baga, ang gamit talagang nawawara yan and napapalitan man yan. 'Di ba? Pero ang buhay ta, pag nawara, I don't know kung kaya pa ining palitan. Kaya once na may araw kayo ng kalamidad, ang pakihuron ta, never na po kita makitugasan na masabi kita ang mga hayop, ang mga gamit sa harong. Halimbawa po, dahil tamang po pigahagad, nagkaigwa ng duro-diretso na kalamidad sa Indo. Diba? Kaya ayan, dupahan kang kamot mo ang mga pigsasabi mo na mga dapat mong akudiran. Kaya daw yan, kaya mo iyan dupahan intiro ng mga kagamitan mo, ng mga hayop, kung sakali man. Ang importante ang buhay ta. Yan po ang pinaka-importante. Kung paano ta i-secure ang buhay ta, pag-arog ka iyan na may kalamidad na nag-aabot. Kaya permita po pagpaparamdam sa Indo na ang mga bagay na yan, once na may kalamidad or igwaning nag-ikot para sa forced evacuation, dahil na po kita makipagmatugasan. Bitbiton ta, ang mabibitbit niya to, and habang nasa luwas kita, pasiguruhon ta na lang na maski paano putuson ang mga importante na gamit. Pera na lang kung magbaha or maapawan ang harong nindo, dahil kitang may ginibo. Pero as soon as na isalbar ta ang buhay ta, gabos na nawara sa tuya, pwede ta ini maibalik hanggat buhay kita. Pero kung ang mawara sa tuya ang buhay ta, por Diyos y por Santo, wara na kitanin maibabalik, pati buhay ta, wara na po. Kaya permita po yung pagsasabi sa Indo na sabi nga ni, buhay ay mahalaga, kaya pakaiingatan. Okay? Sa siring man po na mga pangyayari na kung saan, sabi ta nga ni, pag may kalamidad, maduman kita sa evacuation center. Saro pa sa pig-iisip niya to na dahil na kita makisuhay. Halimbawa, masabi kita, na naman tama pa evacuate ka mo, wala pa maning signal ngaya, wala pa maning bagyo, parang ngaya habagat yan. Makauulik mga tugang pag arog kayan ang kasaang mga rasones niya to. Yan ang mga pamimiloso po ta na masabi kita, ano man lang yan, habagat man lang o di man nga bagyo. Pero remember, iba na po ang panahon ngunyan ha. Iba na ang panahon ngunyan. Maski nga na isinasabi tang habagat, pero grabe na po ang nadadanyaran kang habagat. Maski dai po iba ko po ining bagyo. Pag arog kaya na may habagat, iba po ang sitwasyon. Kaya see to it na pag may anunsyo or may
may order na ang alkalde or ang DRR na kaipuhan ng mag-evacuar, sumunod na lang po kita. Anyway, pag nasa evacuation center baga kamo dahil man naman kamo papabayaan duman. Iba na po sa panahon na pag mag-evacuate ka, bahala ka. Kung may pagkaon, bahala ka magtuom. Kung igwa-wara. This time, iba na po ang sitwasyon. Ibang-iba na po ang sitwasyon pagka may kalamidad na nag-evacuate ka. Dahil ka na po dyan, papabayaan sa laog kang evacuation center. Tatawan ka nin mga halos ngunyan nga ni. Para si baga kang pigigibo kang AKB ngunyan. Parehas kan pigigibo kan AKB sa ngunyan na nagtatausin na tulos nin mga tabang pag-araw ka iyan. And this time mga tugang, makakaulita po online ang satuyang saro sa Mahiguson na maski dahil po inanggana pero ang pagserbisyo ka ini is dagos-dagos. Makakaulita po si former City Councilor Erwin Duana. Roll pa kay tabi kan Mike, taday kitang digdi ikili niya para kay Kagawad. So arkin so makakauli po niya to si City Councilor Erwin Duana para nga sa mga update dyan sa luwasan. Okay, Kagawad, good morning. Hello, good morning Tadi sa. Yes, good morning. Opo. Hello, good morning. Oo. Kadungduman ta ka lang kasi twice ka na nag-call kaya lang permi kita naaatabi. Opo, permi kita pinagtatagpo sa maling panahon. Pinagtatagpo pero hindi tinatagana. Yun nga. So, sa ngunyan po, Kagawad, ito bagang mga kahaputan na gusto ko pong ihapot sa imo. Enot nga ni, pag-abot baga duman sa saro na concreting bilang engineer, napansin ko kaya dyan sa barangay Peña Francia ang ongoing construction na pigigibo sa road widening. Akma ba ini na sa saro na line canal ang gamiton is hollow blocks o dapat buhos ini na ginigibo na line canal? Bilang engineer, taaran ta po contractor ka man. Actually, depende po na sa ahensya ng gobyerno kung ano ang sisay so implement. So sa implementing agency. Opo. So, basi may mga binasihan sila. Although na i-compare mo ang CHB and reinforced concrete, itong RC Canal, medyo mas matibay talaga ang RC Canal kumpara duman sa CHB. Kasi ang CHB, nagdi-deteriorate yan So, maabot ang panahon na magkakaigwa yan pag bumuruak-buak yan, malumayan, hanggang sa mag-i-erode ang iraron ka na. Pero dili man tulos. Ayan. Mas magaling ito para sa kuya, kung RC Canal so ginamit, para ang strength at tibayaon dyan. Pang matagalan talaga yan. Pero nakita na baka kulang ang pondo or yan talaga ang design kang opisina nila. Respeto tayo. Pero arog ko ini kasi magiging yan secondary road yan talaga na dukot na iyan sa coastal road, ang luwas ka iyan, pwedeng maluwas ning Pamurayan hanggang Himaluto, Barayong. So magiging secondary road na yan. Ang nahihiling ko lang po sa bagay na yan, di ba minsan naaagihan yan kung pag may nagsugat nga na duwan na darakula na bihikulo, dahil po maiwasan, dahil dyan bag-agi. Which is, arang tapon hollow blocks is man lang yan kumbaga pangharong. Medyo maluya, lalo kung natural ang sabi mo nga may mga heavy equipment na dyan mag-aagi, lalo na kung loaded yan. So, dapat i-consider mo ang load. Pera kay itong bihikulo plus ang load niya. So, mag-aagi, magtatagpuan, pero yan mag-aangilid. So, ang load yan, makiri ka yan. So, parting ka na. Kasi ang secondary road ay man yung carriage way. Bako parehas ng national road na may mga carriage way yan separate itong kanal.
na pwede talaga pumarada duman ang mga bihikulo. Yes. And ang nahiling ko kaya kagawad, itong buhos na line canal, nahiling ko pahingurog itong kabilya. Pero ang kabilya ka mga sa CHB, pero nagkapira lang. Ang distance kaya yan Oo. halakwas para nga ni duman sa concrete canal. So reinforced concrete ang tawag kayan. So reinforced concrete canal na talagang masari ko niyan. Makadarayan kang suporta kung ano man na bihikulo ang pwedeng pumarada dyan mismo sa tungod ng kanal. Okay. Pero ang arog tabi kay ni, allowed ini kang DPWH na arog kay ni ang i-design sa project? Oo. Minsan, sindaan natagbo na kaya nga ni sabi ko kanina kung ano ang design na na-approve ang opisina nila, yun ang i-implementar nila. So, man iba-iba man ang design nila kada area Pares kang Bitano, ining barangay Bitano. Dati, ang kanal didi, talagang konkreto Ang hinimo didi, konkreto ini. Hindi ta naiiba ang sinasabi mo na pinyapransya. Ang last time na pag-agi ko dyan, excavation pa sanay. Kaya pa ako kinahiling na talagang naglalatag na structure. Okay. Kaya lang talagang yaon kung siguro kung naghiling ka talagang naka-insert ini sa tuyang programa sa ngunyan, ining line canal na pinakuhaan ko sa tuyang cameraman para nga ni day kita magtuom or sabi ta na buo ang sa sabi ta nahihiling mismo digdi sa tuyang screen ining line canal na ang ginamit is hollow blocks. And samantalang tama po ang sinabi mo kung nagkaigwadig dining pag-construct ng line canal sa Bitan o Talisay hanggang sa Sirangan, ang ginamit talaga is buhos, as in kaya nga nilo dumalagan ang tao hanggang luwas ini kang Rizal and Magsaysay Street. At talagang may kasiguruhan na pag-abot sa panahon dahil yan mairod sa iraron Ang halog na man lang talagang isipon ta na pag-abot sa panahon na malagtok yan magdi-deteriorate yan, malumay ang blocks. Yes. And sa this time tabi, kagawad, maringan itaday kita nakasapar nin talagang masabi ta na pares ka itong last year na bagyong Christine Bay ito na talagang halos luho ng langit sa grabing uran. This time, ang pinapangambahan ta po ang maabot na naman na grabing uran digdi na kung saan nagngangalas kita darakulaon ang during the time of Aramama po yan siguro nagpuon pa ini kang last term ni Ma'am Sally from 2016 to 2019 bilang mayor nagpuon na ini na pag-construction kan line canal digdi sa sentro. And talaga nahiling ta na saro ini sa ginibo siguro kang DPWH or kung ahensya na preparasyon para nga ni kung magbuhos ang grabing uran, iyo ini dai na kita masasakitan kan bubulusan kan tubig. Pero sa nagkapira, last year nahiling ta diyan mismo sa sa sentro sa Magsaysay Street, tapat kang Hollywood Trading diyan sa footstep. Nagngangalas kita haranihon ini sa Salog Bridge sa Salog talaga haran yun sa Alice Bridge luwasan na kang Salog is baha pa duman. Ano ang nahiling mo na naging problema ka ini? Ang kanya-kanya kami ng mga engineero, kanya-kanya kaming opinion sa nangyari. Last year nahiling na ito, actual. Then mismo ako, nahiling ko, tayaw na ko duman, mapaplasa ko kay ito. Dahil ako tulos sa palengke inulat minamag o pa ang baha. So first time in history sa Sorsogon Public Market na linaw kang tubig dahil lang sa uran. And lain man talaga maiwasan, sabi mo nga ni kanina na inahadlukan tayo ng maabot na tag-uran na pero man talaga yan mangyayari dahil nga ni ang weather ng Pilipinas halos ba nga unom na bulan na tag-uran, kung babahingon mo unom man na tag-bulan na tag-init. Pero kita may taguran. So, anticipated natin yan. So, nakikita ko kaya duman, sabi ko nga kung na-comment ako kayo ito, dapat ko kung sa kuya lang ako, respetado ko ang gabos ng mga engineero
na nag-implementar dabos sa istruktura digdi sa siyudad ng Sorsogon. As in, sa bilog na Pilipinas. So, basta yan tadig sa siyudad. Bago ko ta, itong mga construction, lalo na pag-abot sa mga flood control, nagkaiba ko ta yung mga feasibility studies. Kasi lang makonstruct kita dahil lang ang river control, ikokonstruct ta agad-agad. Dahil, akong paniniwala ko, may mga nagkasurulat ba na luhoy. Pares kang sa magsaysay na Awining Rizal District, na sabi mo nga ni, na ito sa natin pinagbabasihan ko na ang didika ito sa Coast Guard na iksitan, sulat na ito. Tapat kang Coast Guard, kung naalala mo niyan. Di ba, nasulat ito kang time na ito? Ay naka-exit. So, pag-abot naman digdi sa may, I think DCRH ata, may mga exit yan eh. Dahil na ito, kaya tendency, ang tubig galing digdi sa may Tasampinya building, basta ining Rizal District na ini, madalagan. Pero yan madalagan pasiring duman sa may Alice Bridge. Pero may madalagan yan pasiring duman. So, matitipon duman. Ang problema naman, ang habit duman sa may taas kang bibingkahan, Roro, may somewhere in Parsan Bacon, pababa, baka dito sa Salug River. Kung makikita mo, time na ito, tiniling ko talaga. Nagtatalibong dyan ang tubig sa may Bukana, pakaluwas baga dito sa may footbridge ini, Sirangan to Sampaloc. May bandang downstream dyan, bago magtibong, bago magluyo sa may coastal road, nag-i-inbound dyan ang tubig. So sa pagiling ko lang, medyo sa time nito, nagdakulaon talagang bulyong ng tubig na naglalaog sa Salog, dahil makasya ura-urada, tuman sa luho, sa tulay kang coastal road. So ako, inikutan ko pa ito kang time na ito. Grabe talaga inikutan ko. Nagduman ako sa coastal. So, ang harap ng sasakyan ko, going to SM. Ang harap, hali ako dito sa Coast Guard. Pinunduan ko. Medyo may difference ang elevation ng tubig. Banda dito sa dagat, sa downstream, medyo ababa ka diit, kumpara duman sa upstream, sa may bandang Sirangan, na inahalian nga ni sa Salog River, medyo nakatarget. Ibig sabihin, parang dili maakomodar kaniluho, pagtulay, ang bulyong sa tubig that time. Pag sa oras nin talagang grabean oran. So dapat ang kuya lang, ang computation ko takang runoff, na considered yan. Na computon mo, kumpira ang square kilometer, ang cover sa dinamaan din na tubig sa Salog River na ini, i-compute duman sa luluwasan ng tubig. So, Number one yan na saro ko na idea. Pangduwa, kutong mga river control, ako, respetado ko nga, sabi ko, dahil ako nagkokomentar, kanya-kanya kami opinion. So, pangduwa na opinion ko, kasi sa observation ko, may mga river control kasi na dahil tamang kaipuhan pataasununon. Kasi ako naniniwala ko na tapos na creek, kanal, Salog, ang nagibo kayan is tubig. Tubig kaya na nagibo. Maliban na lang, kung magkakaigwa ng channeling, man-made itong gigibuho na another Salog. Kung magkakaigwa kita, magre-rechannel kita kitubig. Pero itong mga existing na Salog, creek, or kanal, na mga sinauna pa, ang nagibo ko kaya ng tubig. Ang gusto sabihin, uran. Tubig uran na pag-abot sa panahon, pag makuran, ano uran talaga? Padalaga niyan, pasiring duman sa pinakababa na area. Correct. Which is ang Salog or creek. Di ba? Tama. Oo. Niyan, basihan mo, ilingon mo ang mga river control na nakonstruction niyan. Ang wall niya, kataas pa sa natural grade line. So, paano pamalaog ang tubig? Pasiring duman sa Salog. So, nagilid na ito. Nalatay na ito sa gilid kan river control sa bandang luwas hanggang sa maranaw na ito sa balay, mapaduma na sa kalsada, magbuparada sa ito eh. Kaday naman makalaog sa Salog. Nauulangan. Although na may mga weep holes na big-apod yan, itong laugan. Pipira lang ito, and besides, sa mga luungan ni Nagyan, nakataas pa din sa natural grade line sa NGL na tinatawag. So, dahil talaga malawag ang tubig. Kadamuan, pero lalawag ang kadamuan, pero napabanga. Ang gusto din napabanga. Kaya kung iisipon ta, sometime na mga halos kulang pa ang river control sa siyudad ng Sorsogon. Dahil man kita ka itong na-experience na pagbaha, kayan, ngunyan. Barangay Rizal, oras ng taguran, dahil ka na makaagi, nag-stranded na. Digdi sa may Imperial. O, sa junction nga ni, papunto, City Hall, nagkaikagigwa na dyan di Banga.
So, saro, panduwa ito na opinion ko na, nahiling ko na, dapat nga ni, nagtaigwa ko sa visibility sa kung sa kuya lang, bako lang kaipuhan na ipataas mo ang river control. Bako Pero, yan rason ni- opo. Pero ang saro sa obserbasyon na nahihiling ko, Tabi, kasi maski dyan sa Sampaloc, karaniho na lang sa Coastal Road. Pero once na umuran, nagkakaigwang baha dyan. Haraniho na yan. Talagang, para sa imo, Tabi, kagawad, nagtutubod ka na ang pagkaag kaining kay pagdump kaini na Coastal Road, daingon at tinawaning atensyon ang pagkaagning talagang lusutan kang tubig. Ang hiling ko garo tinabunan iyan palibot eh. Oo. Kaya nga ni, maski ang Sampaloc, sabi ko magbaba talaga. Kung hilingon mo dati, spread out ang tubig dyan eh. Ining road na nagkukonektar kang coastal going to Sampaloc, dati open ba yan kung mahiling ka? Diba? Hanggang Mahigan, hanggang naman sa may SM area, open yan. Dahil yung ibaha na nangyayari. Doon yan, baga na-close na ito. So, ang aram ko may RCTC duman eh, yung reinforced concrete pipe, itong tig-apod ng Imbornal. Dahil ma-akumudar, dahil matagal, dahil ma-akumudar ang total volume of runoff na maagi duman na nga ning ma-preventaran itong baha. So, talagang magkakaigwa talaga si baha. Nagkakaigwa ng separation eh, ang Sampaloc and Sirangan, hanggang ang Mahingan. Ayun. Dahil nakatugma duman sa luho ng mga agihang katubig. So gusto mo, Tabi, sabihin kagawan, ang sa pag-obserbar mo, ini na tubig na halig sa Rizal Street, wala ining pa dumanan, kundi duman man giraray, paliko man ini sa sa Magsaysay going to to Salog River. Yan, so last year, yan ang binasihan ko. Hindi kung buhayon ulit ini na sa may Coast Guard, kung buhayon ulit, then ang sa parting Sirangan sa taas na itong mga kanal duman, mga luho na induluwasan duman. Kaya lang sa'yo na maluwas ang apot. Ayun nga ni. Imaginin mo ang dating DCRS. Pakpil na yan eh. Di ba may mga tenements na dyan? So sa'yo maluwas ang tubig hali duman. Na dati duman talaga nagkagi. Hanggang pa sa may Dundon Liner, kung ma-imagine mo. Yung terminal dati ng Dundon. Sa'yo na maarag yung tubig kayo. So, what the choice, mababa talaga duman sa may Alice Bay sa tubig. Mm-hmm. Pero kung naanalisaron mo kung i-visualize mo ang dating linya kang tubig, kung pasain, na itong volume sa tubig, hindi sa kasintroan, nadi-distribute ito. Parang equally distributed. May pasiring digi sa Coast Guard, may pasiring duman sa may dating DCRS, na i-spread siya kimaray eh. Separate naman ang patabi dito sa may Alice Bridge. So dahil kayo ito nangyayari na baha sa Lagkang Plata. Oo, tama. Diba? Magsisisay. Tapos sa Ciudadano, mahapot. Natatangon niya lang ininad, nangyari. Itong last year, di ba, kung ang mga kahaputan? Haluyuno ng panahon. Buo nasadit pa ako. Hanggang noon niya nasadit pa ako. Dahil kang kinagbaha. Dahil kang nagbaha. Masyaw sa diri ko kayo, hinapot ko, nasa sasakyan ako. Batog na saray pa ako, hanggang niya nasaray pa manggihapon ako. Wala di pagbabaha niya lang hindi nangyari. Kaya ako, nag-ikot ako kayo, nag-analisar ako. Yun man lang ang ko. Pero respetado ko gamos sa ininyero, ahensya ng gobyerno, na nag-implementar ka mga proyekto dito. Base lang po tabi ko sa opinion ko. Yun man talaga. Tama. Speaking of kung buhayon ang Coast Guard, actually buhay na buhay ngunyan hanggang 4th floor pa yata ang Coast Guard ngunyan, pero ang ang line canal, di man ako nahiling na may nagbungkal diyan. Diyan baga sa gilid kang pilot, hiyaw ng endpoint kaining line canal. Pero may sulat ini. Junction. May box culvert yan. Gibo yan project ayang Gandatican City. Yan na ang paluwasan baga yan. I don't know kung nadamping ini. And tama po, dyan sa gilid kang katedral, kang dating DCRS, dating barangay hall, may mga luwasan dyan kang tubig. May mga luwasan dyan. Yun ang nagkasurulat. Nadaita na hindi pa siya dapat, sabi ko nga pagsulat kayo dapat, may i-re-channel mo. Kaya nabanggit ko kanina ang channeling. Ang tubig day mo pwede yan puuton. Mahanap yan buho. Mm-hmm. Mahanap yan buho. Di mo lamang yan kaya puuton.
i-try mo daw na photo kay kung di na makupsit. Pero yan makupsit. So, dapat i-check channel mo sinda. Kung dahil PDBD, i-value mo. Channeling kung saan ang tawag sa atin sa engineering. I-channel mo. Dahil kay susulaton mo. Kaya sabi ko na, kaya yung feasibility studies, ang mga, pagkabot sa engineering, matter, lalo mga hirap sana na matundog ni struktura. Kaya dapat ito walang bahana. Pag walang bahana ito ng mga lusutan at porkit ng construct kita mainit, dahil makitubig. Tankuran, serbol yan, sirto sigurado. Apektado ang epekto sana kita mo, grabe. So, asap na tabi kasi ang nangyayari. Sus ngayon, mga tao ngayon, sige lang ngayon. Kung baga reklamo na may baha, di man lang yan din binabaha. Ang ligas pinganing yan, hanggang yan baha pa. Anaga, ang iriga. Hindi, ang kamsor talaga, ang ino natin, imbudo ang kamsor, pinakababa na parte sa Bicol Region is kamsor. Imbudo ang akatsbise na tinatawag nga ni, sambienta. So, ikukumpara tayong Sorsogon na dati dahil man kita nag-aaraw kayan, dahil man kita naka-experience kaya araw kaya nagrabing pagbaha, di ba? Tapos ngayon, aadaptaron ka, itong ibang lugar nga nagbabaha, so meaning okay lang, nabahaong kita, na dahil man dati. Kasi, di ba so ako, dahil ako may nasabi nga na dyan dahil sige lang ngayon baratikos, never ako nagbatikos. Nagsasabi lang ako kan opinion ko. Lain ako nagbabatikos, saludo nga niya ako sa programa sa administrasyon, dahil ito nung nakita natong physical ang improvement ng Sorsogon. Pero pag-abot sa issue dahil ako nagbabatikos, nagsasabi lang kita sa opinion natin. Karapatan natin yan. Tama. And speaking of pagbatikos Kagawad, sabi nga ni Ninda, ining talaga si Kagawad di pa na uumayan kaya arog kayan magtaram. Pero sa kuya tabi kinuha ko nga ni ang lado mo bilang saro man na engineer, saro na kontraktor na kung saan nagkaigo kita ning maray na kapaliwanagan sa sitwasyon ta sa ngunyan. Lalo na po pa lang ngunyan July, dahil pa naglalaog ang pag poon pa lang ini kang Jason Month na pick-upod. So, may pag-asa pa or ano po ang maisasuggest ta bilang engineer sa araw kayo na sitwasyon ng ngunya na pwede tang kasaparon sa mga maabot na bulan? Actually, dakulonon ang solusyon, dakula ang pampag-asa. Okay. Kaya lang, masi ang opinion, sabi ko nga, kanya-kanya ang opinion natin namo na mga inhinyero. Lain ng inhinyero. Gabos kita may opinion, may aram kita gabos. Dili porket hindi kay engineer dahil kasi opinion, dahil kasi aram na discussion. No. Gabos kita may diskarte na pwedeng ibon. Kaya lang, parte sa akon, kung ano man ang isa-suggest ko, ano man ang opinion ko, dahil man yan respetohon, dahil man yan aadaptaron, kasi nga nagluluwas hindi nakita ang taga-batikos, at saka pag inadaptar nila dyan, may mga tao dyan na pwedeng isipon na insulto sa hindi. So panindigan mo talaga, yan na iyo na yan. Kaya lang kita, kung halimbawa, kaya nasabi ako minsan, kung ako ang nasa poder, na nasa posisyon na irsabi, hihimo ko, hihimo ko. O parte dyan, isugpong ko tabi, isang diretsyo, parte dyan sa baba kansirangan, itong coastal. Okay. Ang nakaagi, may nagapot dyan sa akon, naandaman ako dyan magtambay sa may beer, inuman. Nagkaon man lang, nag-inuman yun. Inhamapot sa kuya iyan na may nangiling talaga, pero pag pauli ko, inagihan ko man talaga. Yan na pang-dredging baga. Although naging project kinakan, hindi ko alam kung DPWH sa probinsya. So, dredging equipment baga dyan. Oo, nahiling taman ito. Ang karang ko, nahiling ko ito dati upstream, okay yun. Hindi sa may parting sirangan. Sampalok sirangan, di ba? Okay. Okay yun, medyo drainaging mo doon, pinarara mo para makadagdag din. Solusyon ganda, pero lain totally na dako-dako na epekto na mabawasan mo ang siring kayo na ba during Christine? Kasi nabili. Ang nahiyapot nila sa kuya, nasing bago ito, okay yun. Pero ang dili ko aram na igo daw digdi sa downstream, ining nasa dagat na naparte sa ibong kantulay. Ano ngayon Okay. ang pigigibukan, ano kayo ang tawag nila, ang amphibian pa ko. Ang amphibian di ba? Okay. Hindi akong aram nito dyan. Ano ko lang, aram mo na nahiling mo dyan, sa may tulay. Opo. Okay. May nagapot sa kuya. Parte ba yan saan para sa na solusyon na dahil na kita magbaha sa Sorsogon City, na dahil na ito mangyaring Christine, na baha?
Sabi ko, dahil ko gudiyan aram, kaya inagihan ko ito. So ako, kung masimbag ako kung time na ito, parte siguro duman. Asa ko yan nga, respetado ko, gabos. Ulit-ulit ko. Saludo ako sa mga ahensya ng gobyerno na naghahatag ng aksyon at talagang hinihinalitan ni Diyos. Kaya lang parte duman, ang suggestion ko man duman, opinion ko, kumpara ko na ako doon, dahil naman ito covered duman sa dredging na masabi mo, mabawasan ang buha, ba ako mo rin tiro ba? Bako ito. Unang-una na epekto duman, nahiling ko ha. So, hubak pati, na nag-agi ako hubak. So, may mga, kaya binalikan ko pagkaaga na hapon may mga nagtatara, aram mo sabi sa words ang mga paratagunat, ang mga nagkukuruwa kisil. Yes. So, bata paborito hunong ko inabaga na punaw, kagot, bibihira ng bagayan, ang sustansya niyan. So, damo sa ito nagkukuruwa, nagtatagunat, nagtatawag. So, ang apektado dyan, kagot, punaw, tikhan, bilaog, mga saraday na kasag. Tapos na mga laman dagat na yada ng sa gilid na nakukuha pag during ubat or low tide. Ito, gari ang sumbong sa kuya, gari nagkukuha duman ng mako, dadara sa taas, inkakarga sa truck. Lain kumadaran ko na nung kinargaan truck, kung government vehicle or private. So, lalo pa man, halimbawa, mas sa gobyerno man o mas privado, lalo na kung mas sa gobyerno, pagandili man siguro ito kung sa akong applicable kasi kung didredgingon mo yan, anaram ko ang pag-dredging sa dagat, number 1, kung halimbawa ang saro na port or pier, nahababaw, na dili nakaduungan na may epekto sa pagduong sa saro na barko, i-dredging mo yan. Pero nakulaon niya na debate bago maaprobaran yan. Kasi ang irarong ka yan, pati mga sanctuary kang sira, maapektuhan once na nag-dredging ka yan. Correct. Iyo lang ito para ang purpose mo maghararong na makalawag ang mga may kargang barko. Amo? Pero ito duman na sa gilid dredging nga kakaroson mo ang duman na mga nag-stack na nabaybay sa ibong na iyo ito ang pigistaran. Dapat sa mga hepe naton, sa mga hadi naton ngunyan, aram dapat ang laman dagat kung ano ang kahalagan kayo sa mga sarabit, sa mga kubre, sa mga ang tawid para tagunat na itatawag. Nayada di nakukuha ini ng mga shell na yadi lang sa gilid. So dahil ito epekto o dahil ito kitabang na maakumudar ang baha pag oras ng taguran, nayadi ka na sa may downstream dagat ka na Paluwas na talaga ito. Luwas na talaga nasa dagat na. Ang apektado sa ito, itong mga paratagunhas. So ino lang ito ang nahiling ko. Kasi kung madredging ka, mapararong ka ni saro na dagat, kung may maduong na barko. Tama. Kasi kung kikitain mo kung ang libilasyon or damito na natin ang term, ang contour map, contour, ang pinakababa talaga na libilasyon, kang parte sa bilog na daga, isang kadagatan. Dahil mo man kayo kung pararong mo ng kadagatan, talagang makadang tubig. Makada talaga ang lugpa. Okay, so sa rehabilitation, bandang taas, o mga kaya mo i-rehab so mga ilingon mo kung anong epekto kang mga na-construct ng mga flood control, river control, na kung paano lumaog duman ang tubig, na paano nagkaigwa duman sa lawgang harong ng tubig. yan. Na dapat yung upuman niya sa lawgang salog, di ba? Tama. Kaya sabi ko nga balikan ta, sabihin 2018 na lang, o 17, na pag nag-uuran, wala man tamo sa nairog siya, wala man kita. Mas kibigin sa amo na sa barangay Bitan, Pag nauran yan, talagang mismo si barangay kapitan, ako to na lang, baka ma-interview mo na mismo si barangay captain, saan barangay Bitan, talagang nalukso yan. Surunod na, ang ba, pati manok, iniibak porsa na. O surunod na uran. Totoo yan, mag-interview ka mo dito sa may bandang baba, sa dating barangay yun, sa may dito tower. Puro 4, puro 6. Talagang proluksuhan dyan na tao. Iba sa panahon, iba niya na experience. Kaya rehabilitation sana. Rehabilitation, magaling na nagkakaigwa kita mga flood control. Kaya lang magkakaigwa din dapat yung rehabilitation na dapat. Dahil mo dapat pantaasan itong NGL San Wall, San River Control or Flood Control para makalaog ang tubig. Okay. So, arag po kayan talaga, no? Sabi nga, iba na ang panahon ngayon.
kaysa sa panahon nyo noon. Yan ang pagsasabi ta. Mhm. Totoo. Okay. Totoo. So, And tawaran mo sa daya ko naniwala sa climate change. Hindi sa ito, ikaw naniniwala ka. ang alam talang global warming. Lain. Ako, dahil sa halahala ng istorya, ha? Ang hindi ako niniwala sa climate change, ang niniwala ko sa environment changing. Pahingin mo yada ang mga pagbabago sa kapalibutan. Ang klima natin yada na eh. Tag-init, taguran man lang ang Pilipinas. Yun man lang. Dapat kong tamaan na, Lizar. Okay. So, at this point in time, kagawad, hinapot ng takan oras kan pamaram, haganong lang sa giray ng kunyan sa imong pangapudan asin magayon ang mga naging pahayag mo na sana ini madangog kan sa tuyang mga public officials asin one of this day mali mo sabihin kagawad, tabangan mo kami. Hindi, mali. Okay. So, tabi sa gabos sabi, sa mga unang-una, ulitin ko sa mga opisyal natin, gusto maray lalo sa Indo, saludo kami sa Indo, lalo na ako, saludo ako sa mga implementasyon nito sa paggingawa. Nadali man kamo nagulong. And para naman po tabi sa mga opisyalis or mga tauhan na nagtataram kung mga parabatikos, halimbawa, may nagkomentar, akseptaron ta po kung ano man dito ng mga komento lambang saro. Malay mo, dumang kita nakakuha si Idia. So, dahil tabi natong pagbawalan kasi right inakan lambang saro. So, Yan. para sa lamang saro. So, kapos na taga-syudad o sa bilog ng probinsya na mag-ano kita, magpartisipar kung ano man na nakikiling natin, obserbaran ta. Bako ito na banat, mag-obserbar, magkatag-ideya. So tama sana, bako itong politika. Ang politika, tapos na. Alatong ta naman ang 2020. Tungo yan, pagkarabangan kung paano magkagawa ng solusyon ang problema sa kapalibutan ng Sorsogon. Salamat ulang tabi, Diyos maray na agad tabi sa inyo. Ayan. Yan po, nanawag nito si City Councilor Erwin Duana. Former City Councilor Erwin Duana na kung saan magayon po ang siya naging kapaliwanagan sa mga nangyayari ngunyan sa tuyang kapalibutan, lalo na po sa panahon na naman na tag-uran. Mag-ingat-ingat kita. Okay? Inapot na po ita kan oras kan pamarag mo sa tuyang programa. Digdi po sa programang Isyo Ora mismo, sabi ni Sir Eliser Navera, Sir Sao, okay man tab iyan na concrete hollow block sa open line canal. Pero tibaad ang CHB na ginamit pwedeng runoton o pasaon kikamot. Dapat ang CHB matibay. Yan. CHB concrete hollow blocks po yan na ginamit sa line canal. Okay? Kung open canal, okay lang. Taaram na pag open canal, dahil manrabasan kang gulong, ta-shoot siya sa buho. Pero kung kaagan iyan ng flooring, yan talaga ang delikado. Okay, napunta po kita kan oras kan sa programa sa ngaran kan Building Staff kan Bicol TV Sorsogon. Ang sa inyong likod si Rosario Misoso. Maray na aldaw po asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.